Walang bahay na umuwi si Alias Santos. Sa kinatatayuan niya, sa gitna ng rumaragasang ulan, tanging ang amoy ng basang abo at nabubulok na kahoy ang sumasalubong sa kanya. Kalansay na lang ng mga pader ang natitira, nangingitim at nakaturo sa kalangitang kulay tingga. Isang pader lang ang buo pa, kung saan nakasabit pa rin ang kupas na anino ng pinagpatungan ng kanilang wedding picture. Mahigpit ang hawak ni Alia sa strap ng kanyang duffel bag. Ang bigat nito ay hindi lang dahil sa laman na pera, kundi sa bigat ng 3 taon ng dugo, pawis at takot na ipinuhunan niya para dito. 3 taon sa gitna ng panganib sa karagatan. 3 taon ng pagtitiis, lahat para sa gabing ito. Ang gabing uuwi siya, para sa bahay na ito, para kay Miguel, para kay Noah. Ngunit wala na ang bahay. Napapikit si Alia. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang muka ay parang maliliit na karayom. Sa likod ng kanyang mga mata, hindi ang abo ang nakikita niya, kundi ang dati nitong anyo. Ang pinturang asul na si Miguel mismo ang nagpala. Ang halakhak ni Miguel habang ginugulo ang buhok ng kanilang maliit na si Noah sa may sala. Ang amoy ng sinangag at kape tuwing umaga. Naramdaman niya ang kamay ni Noah, maliit at mainit, sa loob ng palad niya. Isang alaala. Mama, uwi ka na agad ha? Dumilat si Alia at ang init ng alaala ay binura ng malamig na katotohanan. Isang anino ang lumapit mula sa kalapit na bahay. May dalang payong. Isang matandang babae. Ineng, sino ka? Anong kailangan mo dito sa lugar na to? Pamilyar ang mukha. Si Aling Nita, ang kapitbahay nila. Ngunit hindi siya nito nakilala. Siguro dahil sa suot niyang sombrero, sa payat niyang katawan, o sa 3 taon na nagbura ng dati niyang itsura. Aling Nita? Mahinang sabi ni Alia. Ako po ito. Si Alia. Nabitawan ni Aling Nita ang kanyang payong. Ang mga mata niya ay nanlaki sa gulat at takot, na para bang nakakita siya ng multo. Aalaya? Diyos ko, paanong nangyari to? Nasaan po sila, Aling Nita? Nasaan po si Miguel at ang anak ko? Tanong ni Alia, ang boses ay nanginginig na. Patay ka na, sabi nila. Bulalas ng matanda, na paatras ng isang hakbang. Nasunog ang bahay. Mahigit 2 taon na ang nakakaraan. Sinabi nilang kasama ka sa nasunog. Si Sir Victor pa nga ang nag-asikaso ng lahat. Ang kaibigan ninyo. Parang may humaplos na yelo sa batok ni Alia. Ito. Si Miguel po. Si Noah. Pilit niyang tanong, hindi pinapansin ang pangalan ni Victor. Umiling-iling si Aling Nita. Puno ng awa ang mga mata. Matagal na silang umalis dito, Ineng. Pagkatapos ng aksidente ni Miguel. Naawa ang mga tao, pero walang may kayang kumupkop sa kanila. Ang huli kong balita, doon sila sa may pier, sa may bagsakan ng basura, naghahanap ng matutuluyan. Hindi na naghintay si Alia. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa mga abo ng kanyang pangarap, patungo sa isang lugar na mas masahol pa sa isang bangungot. Ang amoy ng basura, ng maalat na hangin, at ng kawalan ng pag-asa ay kumakapit sa bawat hibla ng kanyang damit habang papalapit siya sa pier. Nagtanong siya sa bawat taong nakita niya. Isang palaboy, isang kargador, isang nagtitinda ng sigarilyo. Lahat sila ay nagtuturo sa iisang direksyon. Sa isang hilera ng mga malalaking tubo ng imburnal na hindi na ginagamit, nakatambak malapit sa dagat. At doon, sa bukana ng isa sa mga tubo, sa liwanag ng isang nag-iisang kandila, nakikita niya sila. Isang lalaki, mas payat, mas gusgusin, at may isang binti na malinaw na pilay at hindi na maigalaw. Nakaupo siya sa isang piraso ng karton, nakatingin sa kawalan. Isang bata, nakasiksik sa tabi ng lalaki, payat ang mga braso at ang mga mata ay malalaki sa dilim. Isang batang mas sanay sa anino kaysa sa liwanag ng araw. Si Miguel at si Noah.
Dahan-dahang lumapit si Alia, ang mga paa ay parang may nakagapos na kadena. Walang ingay, walang sigaw, tanging ang tunog ng ulan at ng tibok ng kanyang puso na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Miguel ang kanyang presensya. Dahan-dahan itong lumingon. Sa liwanag ng kandila, nakita niya ang mukha ni Alia. Ang mga mata ng lalaki ay napuno ng pagkalito, ng pagtataka, at ng isang sakit na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. Tumayo si Alia sa harap nila, basang-basa, nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa lahat ng emosyong sabay-sabay na sumasabog sa loob niya. Itinaas niya ang kanyang kamay, dahan-dahan, na parang takot na baka isa lang guni-guni lang ang lahat. Gumuhit ang kidlat sa kalangitan at sa saglit na liwanag, nakita ni Miguel ang bawat detalye ng mukha ni Alia. Ang pilat sa gilid ng kanyang labi mula sa isang aksidente noong bata pa siya. Ang nunal sa ibabaw ng kanyang kaliwang kilay. Ang mga mata, pagod, puno ng sakit. Ngunit yon pa rin ang mga matang minahal niya. Hindi ito multo. Nanginginig ang kamay ni Miguel nang iangat niya ito para salubungin ang kamay ni Alia. Nang magdikit ang kanilang mga balat, isang kuryente ng katotohanan ang gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Mainit. Totoo. Hinila niya si Alia sa isang yakap na mahigpit, desperado, at gutom. Ibinuhos ni Alia ang lahat ng kanyang pangungulila sa yakap na yon. Ang mukha niya ay isinubsob sa leeg ni Miguel. Amoy dagat, amoy pagtitiis, amoy bahay. Naramdaman niya ang matutulis na buto sa likod ng kanyang asawa, ang panginginig ng buo nitong katawan. Yumakap pabalik si Miguel gamit ang lakas na hindi inaasahan ni Alia. Isang kamay sa likod ni Alia, ang isa ay humahaplos sa basang buhok nito na para bang sinisigurong hindi ito bula na bigla na lang maglalaho. Walang nagsalita. Tanging ang kanilang mga humihingal na paghinga at ang patak ng ulan sa labas ng tubo ang maririnig. Isang maliit na tunog ang pumunit sa kanilang sandali. Isang impit na iyak. Dahan-dahan silang naghiwalay. Tumingin si Alia sa anak. Nakatago si Noah sa likod ng kanyang ama. Ang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa punit na pantalon ni Miguel. Takot ang nasa mga mata ng bata. Takot sa kanya. Sa sarili niyang ina. Isa na namang patalim ang tumarak sa puso ni Alia. Lumuhod si Alia sa basang karton para magpantay sila ng kanyang anak. Nakikita niya ang sarili niyang mga mata sa mukha ni Noah, ngunit puno ito ng pag-aalinlangan. Noah, halos pabulong na, sabi ni Alia. Ang boses ay basag. Anak, si Mama Chito. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay, maingat, na parang nagpapaamo ng isang mailap na hayop. Umurong ang bata. Lalo pa itong nagsiksik sa likod ng kanyang ama. Isang buntong hininga ng pagpipigil ang kumawala kay Alia. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, gustong kunin ang anak, at yakapin ito ng mahigpit hanggang sa maalala siya nito. Ngunit hindi niya magawa. Ang takot sa mga mata ni Noah ay isang pader na hindi niya kayang basta nalang gibain. Naramdaman niya ang kamay ni Miguel sa kanyang balikat. Mainit at nagbibigay lakas. Noah! Mahinahon ngunit may diin na sabi ni Miguel sa bata. Anak, tingnan mo. Siya ang mama mo. Umuwi na siya. Lumingon si Noah mula sa pagkakakubli. Tinitingnan si Alia mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tumingin ito kay Miguel na para bang naghahanap ng kumpirmasyon. Dahan-dahang tumango si Miguel. Hindi pa rin lumapit ang bata, ngunit hindi na ito nanginginig sa takot. Isang maliit na binhi ng pag-usisa ang pumalit sa takot sa mga mata nito. Sapat na yon para kay Alia. Sa ngayon, muli siyang tumingin kay Miguel, ang dami niyang tanong, ang daming butas na kailangang punan. Miguel, anong nangyari? Ulit ni Alia, ang boses ay puno ng pait.
Ang bahay, ang binti mo. Bakit kayo nandito? Bakit sa ganitong lugar? Hindi sinagot ni Miguel ang kanyang mga tanong. Sa halip, hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Alia. Pinagmasdan niya itong maigi. Ang mga hinlalaki niya ay marahang humahaplos sa kanyang balat na para bang sinasaulo muli ang bawat linya ng kanyang mukha. Ang mga mata ni Miguel ay napuno ng isang emosyong mas malalim pa sa pagkalito. Isang pagtanggap sa isang milagro na hindi niya inaasahan. Isang sakit na dinala niya sa loob ng mahabang panahon. At sa gitna ng ugong ng ulan at alon, sa liwanag ng nag-iisang kandila, sa loob ng kanilang pansamantalang tahanan, bumulong siya. Isang bulong na naglalaman ng bigat ng 2 taon ng impyerno. Isang bulong na yumanig sa buong mundo ni Alia. Akala ko, patay ka na, Alia. Ang amoy ng alikabok, mamasa-masang pader, at murang kape ang bumuo sa hangin ng maliit na kwarto sa isang mumurahing paupahan. Ito ang pinakamalapit sa paraiso na nahanap ni Alia sa loob ng ilang oras. Isang bubong na hindi tumutulo at isang pinto na may kandado. Nakatulog na si Noah sa nag-iisang kama, pagod sa lahat ng nangyari. Ang yakap nito sa isang maruming unan ay mahigpit, na para bang iyon na lang ang nag-iisang pamilyar na bagay sa kanyang maliit na mundo. Sa isang sulok, nakaupo si Alia at Miguel sa sahig, magharap sa ilalim ng isang mahinang bumbilya. Inabot ni Alia ang isang tasang kape kay Miguel. Tinanggap niya ito, ang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi at mga tanong na nakakatakot bigkasin. Si Alia ang unang bumasag nito. Magsimula ka sa simula, Miguel, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Lahat. Gusto kong malaman ang lahat. Huminga ng malalim si Miguel. Tumingin siya sa kanyang pilay na binti na nakaunat sa sahig na semento, isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Nagsimula ang lahat halos 1 buwan pagkatapos nating huling mag-usap. Panimula niya. Isang gabi, may kumatok. Mga opisyal daw mula sa kumpanya mo. May dala silang balita. May nangyaring pagsabog daw sa barkong sinasakyan mo. Maraming namatay. At isa ka raw sa mga hindi na natagpuan. Napahigpit ang hawak ni Alia sa kanyang tasa. Naalala niya ang gabing iyon, ang atake ng mga pirata, ang putukan, ang pagkakahiwalay niya sa grupo. Kinailangan niyang magtago sa isang kalapit na isla ng halos 2 linggo bago siya nasagip. Ngunit para sa labas na mundo, isa siyang bangkay sa ilalim ng dagat. Hindi ako naniwala. Pagpapatuloy ni Miguel, umiling-iling na para bang binubura ang alaala. Sabi ko, kilala kita, malakas ka, hindi ka basta-basta susuko. Pero pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang opisyal na dokumento, ang death certificate mo. Itinuro niya ang isang lumang bag sa sulok. Nasa loob niyan, isang kopya. At si Victor? Tanong ni Alia. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Siya ang unang dumating. Sagot ni Miguel. May pait sa kanyang boses. Ang ating matalik na kaibigan. Umiyak siya. Niyakap niya ako. Sinabi niyang hindi niya ako pababayaan, na pamilya tayo. Siya ang nag-asikaso ng lahat. Ng memorial service mo, ng mga papeles. Napayuko si Alia. Ang larawan ng kanilang pagkakaibigan ay biglang naging isang karikatura ng panlilinlang. Si Victor, ang kumpare nila, ang ninong ni Noah. Siya rin ang nagsabi na kailangan kong ibenta ang bahay. Dagdag ni Miguel. Sabi niya, masyadong malaki ang gastusin, masyadong masakit ang mga alaala. Ako naman, tulala, wala sa sarili. Nagtiwala ako. Pinirmahan ko ang lahat ng papeles na inilapag niya sa harap ko. Ang pera, bulong ni Alia. Sabi niya, ilalagay niya sa isang trust fund para kay Noah, para sa kinabukasan ng bata. Sabi niya, siya na ang bahala sa amin.
Isang halakhak na walang saya ang kumawala sa lalamunan ni Alia. At naniwala ka. Tumingin si Miguel sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Oo, naniwala ako. Dahil kaibigan ko siya, Alia. Kaibigan natin siya. Paano ko iisipin na kaya niyang gawin yon? At ang binti mo? Tanong ni Alia. Ang tingin ay bumaba sa pilay na paa. Aksidente ba talaga? Umiling si Miguel. Pagkatapos kong maibenta ang bahay, bigla siyang nag-alok ng trabaho. Isang construction site daw na pag-aari ng isa sa mga bago niyang kakilala. Kailangan daw nila ng foreman. Isang araw, habang nag-i-inspeksyon ako, aksidenteng bumagsak ang isang malaking tipak ng semento mula sa itaas. Walang warning, walang safety net. Ang sabi ng doktor, swerte pa raw akong buhay. Nagtagis ang mga bagang ni Alia. Hindi aksidente. Isang plano. Isang paraan para siguraduhing hindi na makakatayo si Miguel sa sarili niyang mga paa. Isang paraan para tuluyan na silang itapon. Pagkatapos noon, pagtatapos ni Miguel, ang boses ay paus na. Nawala na si Victor. Hindi na siya nagpakita. Ang perang pinangako niya, wala. Nang subukan kong habulin, mga abogado na niya ang humarap sa akin. May pinirmahan daw akong kasulatan na wala na siyang anumang obligasyon sa amin. Doon na kami napunta sa kalye. Mula sa isang apartment, sa isang barong-barong, hanggang sa tubo na yon. Katahimikan ang muling namayani. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na pumipitpit sa kanilang dalawa. Sa gitna ng katahimikang yon, isang pamilyar na jingle ang umalingaw-ngaw mula sa isang lumang telebisyon sa lobby ng paupahan na ang tunog ay sumusuot hanggang sa kanilang kwarto. Isang news program. At sa ating business news, muling pinarangalan ang CEO ng Ramirez Holdings na si Mr. Victor Ramirez para sa kanyang walang sawang pagtulong sa komunidad sa pamamagitan ng kanyang bagong scholarship foundation. Sabay silang napalingon sa pinto kung saan bahagyang naririnig ang boses mula sa TV. Tumayo si Alia. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto at bahagya itong binuksan. Sa maliit na siwang kitang-kita niya ang screen. At nandoon siya, si Victor Ramirez, nakangiti sa harap ng mga kamera. Magara ang suot na suit, malinis ang gupit at may aura ng isang taong kagalang-galang. Isang taong hindi makakabasag pinggan. Nakatayo siya sa isang entablado, napapaligiran ng mga batang estudyante, tinatanggap ang isang plake ng pagkilala. Ang taong nagbigay ng parangal sa kanya ay isang kilalang senador. Iyon ang imahe ng tagumpay, ang imahe ng kabutihan, ang imahe ng isang halimaw na nagtatago sa liwanag. Naramdaman ni Alia ang pag-akyat ng galit mula sa kanyang sikmura, isang mainit, nagniningas na galit na ngayon lang niya muling naramdaman. Ang lahat ng pagod, sakit, at pangungulila ay nag-anyong puro at dalisay na puot. Isinara niya ang pinto, ngunit ang imahe ni Victor ay nakatatak na sa kanyang isipan. Humarap siya kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hindi tayo pupunta sa pulis, sabi niya. Ang boses ay malamig at matalim na parang yelo. Nakita mo kung sino ang kasama niya. Ang sistema ay nasa bulsa niya. Kung lalapit tayo sa kanila, tayo pa ang gagawing sinungaling. O mas masahol pa, baka hindi na tayo muling makita. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel. Ang kamay na dati malakas at kayang buhati ng mundo para sa kanya. Ngayoy payat at may kalyo sa ibang paraan. Lalabanan natin siya, pero hindi sa paraan na inaasahan niya. Tumingin si Alia sa natutulog nilang anak. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Miguel. Isang pangako ang nabuo sa kanyang mga mata. Gagawin natin to sa paraan ko. Ang palakpakan ay parang kulog sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Peninsula. Bawat palakpak ay isang nota sa perpektong simponya na nilikha ni Victor Ramirez. Nakatayo siya sa entablado, naliligo sa puting liwanag ng spotlight, ang kanyang nangiti ay ensayado at puno ng kababaang loob. Hindi ito para sa akin.
Sabi niya sa mikropono. Ang boses ay malumanay at kaakit-akit. Ang parangal na ito ay para sa kinabukasan, para sa bawat batang Pilipino na nangangarap. Ang Ramirez Holdings ay hindi lang isang kumpanya, isa itong pamilya, at ang ating misyon ay siguruhing walang maiiwan. Muling umugong ang palakpakan, tumayo ang mga tao, mga politiko, mga kapwa negosyante, mga socialite, lahat sila ay sumasaludo sa kanya. Si Victor Ramirez, ang ulirang pilantropo, ang self-made man, ang pag-asa ng bayan. Nakipagkamay siya, ngumiti sa mga kamera, at niyakap ang mga batang scholar na naroon. Bawat galaw niya ay kalkulado, bawat salita ay pinag-isipan. Isa siyang aktor sa pinakamalaking entablado at ito ang kanyang pinakamagaling na pagganap. Ngunit sa likod ng mga mata niya, sa lugar na hindi kayang abutin ng mga kamera, mayroong ibang nararamdaman. Isang pagkainip, isang kabagutan. Ang pagsamba ng mga taong ito ay parang pagkain na walang lasa. Nakakabusog, pero hindi nakapagbibigay kasiyahan. Pagpasok niya sa kanyang Bentley na naghihintay sa labas, ang maskara ng pagiging santo ay unti-unting natunaw. Nag-iisa na siya sa loob ng malamig na katad at tinted na salamin. Tinukot niya ang kanyang cellphone at nagdial. Kumusta? Malamig niyang tanong. Walang bahid ng init na narinig sa kanyang talumpati kanina. Okay na sir, sagot ng boses sa kabilang linya. Nakausap na namin yung pinuno ng unyon. Mukhang hindi na siya gagawa ng gulo. Anong ibig mong sabihin sa mukhang hindi na? Mariing tanong ni Victor. Gusto ko ng katiyakan. Naintindihan na niya sir. Malinaw na sa kanya na mas mahalaga ang kalusugan ng pamilya niya kaysa sa hinihingi nilang dagdag sahod. Isang bahagyang nangisi ang gumuhit sa labi ni Victor. Good. Siguraduhin mong naintindihan niya ng lubusan. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa bintana habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan palayo sa karangyaan ng Makati. Dinaanan nila ang mga ilaw ng EDSA, ang mga ordinaryong taong nagsisiksikan sa bus, mga langgam. Lahat sila ay mga langgam sa kanyang paningin. Gumagalaw sa mundong siya ang nagdidikta. Hindi nagtagal. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang tore ng salamin at bakal, ang pinakamataas na residential building sa buong syudad, ang kanyang kaharian. Ang penthouse niya ay malawak, minimalist, at malamig. Ang mga pader ay gawa sa salamin na nagbibigay ng 360-degree view ng buong Metro Manila. Ang mga muebles ay mamahalin ngunit bihira. Nag-iiwan ng malaking espasyo na nagpapatingkad sa kalawakan at sa kawalan. Hindi niya binuksan ang mga ilaw. Naglakad siya sa dilim patungo sa glass wall na nakaharap sa timog. Sa di kalayuan, sa gitna ng libu-libong kumikinang na ilaw, mayroong isang maliit at madilim na bahagi. Baseko. Doon sila dapat nakatira sa isang maliit na bahay na amoy pintura at bagong luto. Masaya. Kontento. Isang buhay na hindi para sa kanya. Pumasok si Victor sa kanyang walk-in closet na mas malaki pa sa dating buong bahay ni Alia. Sa likod ng isang hilera ng mga designer suits, merong isang wall safe na nakatago. Binuksan niya ito gamit ang kanyang fingerprint at isang kombinasyon. Sa loob, hindi mga alahas o pera ang laman. Isang maliit na kahon lang. Kinuha niya ito at dinala sa kanyang kwarto. Umupo siya sa gilid ng kanyang malawak na kama at dahan-dahang binuksan ang kahon. Sa loob, may isang kupas na litrato. 3 tao. Mas bata, mas payat. Nakangiti sa ilalim ng araw sa isang beach sa Batangas. Si Miguel, nakaakbay kay Alia. Ang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal. Si Alia, ang buhok ay tinatangay ng hangin. Ang tawa ay totoo at walang halong pagkukunwari. At siya, si Victor, nakatayo sa gilid, bahagyang malayo, pilit ang nangiti. Tinitigan niya ang mukha ni Alia sa litrato, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano mangarap. Ang babaeng siya rin ang unang tumanggi sa kanya. Ang babaeng pinili ang isang hamak na mekaniko
kaysa sa kanya na noon ay nagsisimula palang umasenso. Dahan-dahan, itinaas ni Victor ang kanyang hinlalaki at tinakpan ang mukha ni Miguel sa litrato. Ang natira na lang ay silang dalawa ni Alia. Dapat ganito, bulong niya sa katahimikan ng kwarto. Noon pa man, ito ang tunay na kasiyahan, hindi ang palakpak ng mga tao, kundi ang pag-aari sa lahat ng bagay na dapat ay sa kanya. Ang bahay, ang pera, ang alaala. Ibabalik na sana niya ang litrato sa kahon nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Hindi ito salita. Isa itong litrato. Isang larawan ng pier sa Maynila. Madilim. At kinunan mula sa malayo. Ang lugar kung saan dating nagtatrabaho si Alia. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. At sa ilalim ng litrato, may isang maikling pangungusap. May mga multo ang nakaraan. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Victor. Ang pakiramdam ng pagiging Diyos sa kanyang tore ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang malamig na takot na gumapang sa kanyang likuran. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Ang anino sa dilim ay biglang nagkaroon ng pangalan. 4 na araw na ang lumipas. 4 na araw ng pagpaplano sa loob ng masikip na kwarto na nagsisilbi nilang kulungan at santuwaryo. Para kay Alia, ang bawat segundong lumilipas ay isang paghahasa ng kutsilyo. Ang pera mula sa kanyang duffel bag ay unti-unting nababawasan. Ibinili niya si Noah ng mga bagong damit at tsinelas at pinilit niyang kumain si Miguel ng masusustansyang pagkain para manumbalik ang lakas nito. Ngunit ang pinakamalaking ginastos niya ay para sa isang bagay na mas mahalaga sa pagkain. Impormasyon. Isang burner phone, isang dosenang SIM card, isang lumang laptop na binili niya sa isang repair shop sa Quiapo. Ito ang kanyang mga bagong sandata. Gabi na. Tulog na si Noah at si Miguel ay tahimik na nagbabasa ng isang lumang dyaryo sa ilalim ng bumbilya. Tinitigan ni Alia ang screen ng laptop. Ang mga daliri ay nakapatong sa keyboard, nag-aalangan. Oras na. Sigurado ka ba dito, Alia? Tanong ni Miguel, hindi inaalis ang tingin sa dyaryo. Naramdaman niya ang tensyon sa hangin. Wala na tayong ibang pagpipilian. Sagot ni Alia, ang boses ay matatag. Hindi natin siya kayang labanan sa korte. Hindi natin siya kayang harapin. Pero kaya nating sirain ang pundasyon niya nang hindi niya nalalaman. At paano kung malaman niya? Paano kung may mapahamak? Tumingin si Alia sa asawa. Sisiguraduhin kong walang madadamay, lalo na kayo ni Noah. Isang pangakong hindi niya alam kung paano tutuparin, ngunit kailangan nilang parehong pakinggan. Huminga siya ng malalim at nag-dial sa burner phone. Isang numero mula sa kanyang nakaraan. Isang numerong iningatan niya para sa mga emergency na tulad nito. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Isang magaspang at garalgal na boses ng isang matandang lalaki. Sino to? Mang Jun, sabi ni Alia. Binago ng bahagya ang kanyang boses para maging mas mababa at hindi pamilyar. Isang kaibigan ni Alia Santos. Isang sandali ng katahimikan. Patay na si Alia. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako, sagot ni Alia. Ang mahalaga, may utang na loob ka sa kanya. Naaalala mo ba ang gabi sa Pier 4? Ang tungkol sa nawawalang kargamento. Ang pangalan na isinulat mo sa isang pirasong papel para hindi ka madamay? Isang mabigat na paghinga ang narinig ni Alia sa kabilang linya. Anong kailangan mo? Impormasyon lang, sabi ni Alia. Tungkol sa mga kontrata ng Ramirez Holdings sa pier, mga shipping manifest, mga listahan ng kliyente, kahit ano. Walang makakaalam na galing sa'yo. Gusto ko lang malaman kung gaano kalinis ang negosyo ng taong yumaman sa pagkamatay ng kaibigan ko. Nagkaroon ulit ng katahimikan. Alam ni Alia na delikado ang hinihiling niya. Si Mang Jun ay isang matandang bodehero, malapit nang magretiro.
Isang maling galaw lang ay maaaring ikasira ng buong buhay nito. Bakit ko yan gagawin? Tanong ni Mang Jun. Dahil mabuting tao si Alia. Mahinang sagot ni Alia. At alam nating pareho na hindi siya dapat namatay ng ganoon. Kinabukasan, sa isang madilim at maingay na karinderya malapit sa pantalan, nagkita sila. Dumating si Alia na nakasuot ng malaking jacket na may hood, face mask at baseball cap. Umupo siya sa pinakasulok na lamesa sa likod ng isang poste. Ilang minuto ang lumipas, pumasok ang isang matandang lalaki. Payat, kubana, dahil sa mga taon ng pagbubuhat, at ang mukha ay kulubot na parang pinatuyong pasas. Si Mang Jun. Maingat siyang lumingalinga bago lumapit sa lamesa ni Alia. Ikaw? Tanong niya. Umupo sa harap ni Alia nang hindi tumitingin ng diretso. Tumango si Alia. Mapapahamak ako dito. Bulong ng matanda. Mas mapapahamak ang pamilya ni Alia kung walang gagawa nito. Sagot ni Alia. Naglabas si Mang Jun ng isang brown envelope mula sa ilalim ng kanyang jacket at mabilis itong inilapag sa ilalim ng lamesa sa pagitan ng kanilang mga paa. Iyan lang ang kaya kong kunin sa ngayon, mga kopya ng manifest mula sa nakaraang 3 buwan. Huwag mo na akong hahanapin ulit. Tumayo ang matanda at naglakad palabas na parang walang nangyari. Hindi gumalaw si Alia. Hinintay niyang makalipas ang 5 minuto bago niya marang kinuha ang envelope at inilagay sa loob ng kanyang bag. Mabilis siyang umalis, naglakad sa mga masisikip na eskinita, paliko-liko. Tinitiyak na walang nakasunod sa kanya. Pagbalik sa kwarto, agad niyang ikinalat ang mga dokumento sa sahig. Si Miguel ay lumapit. Ang pag-aalala ay bakas sa kanyang mukha. Magkasama nilang sinuri ang mga papel. Sa una, lahat ay mukhang normal. Mga pangalan ng kumpanya, mga numero ng container, mga petsa. Ngunit si Alia ay sanay maghanap ng mga anomalya. Ito ang kanyang trabaho noon. At nakita niya ito. Isang maliit na detalye. Isang particular na supplier mula sa China na palaging may mas mataas na declared value sa mga kargamento kumpara sa aktwal na bilang ng mga produkto. Paulit-ulit. At sa bawat transaksyon na yon, may isang maliit na facilitation fee na napupunta sa isang holding company na hindi direktang nakapangalan kay Victor, ngunit sa isang abogadong kilala niya bilang kanang kamay nito. Smuggling, bulong ni Miguel. Technical smuggling. Hindi lang yan, sabi ni Alia. Itinuturo ang isang pangalan sa isa sa mga dokumento. Ang pangalan ng opisyal sa customs na pumipirma para ma-release ang mga kargamentong ito. Kinuha niya ang laptop at mabilis na nag-search. Lumabas ang isang artikulo, isang larawan ng opisyal na yon na nakikipagkamay kay Victor Ramirez sa isang charity event. Ang parehong senador na nagbigay ng parangal kay Victor, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanila. Ang galamay ng kalaban nila ay mas mahaba at mas malawak kaysa sa kanilang inaakala. Habang pinoproseso nila ang lahat ng ito, biglang may kumatok sa kanilang pinto. Agad na napatayo si Alia. Itinulak si Miguel sa likod niya. Ang katawan niya ay naging alerto, handa sa anumang panganib. Sino yan? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit matigas. Landlady po, sagot ng isang boses ng babae. Bayad na po ba para sa linggong ito? Nakahinga sila ng maluwag. Gabi na iyon, habang mahimbing na natutulog si Miguel, umupo si Alia sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ng asawa at marahan itong pinisil. Tinitigan niya ang mukha nito, ang mga bagong linya ng pag-aalala at pagod. Inayos niya ang kumot ni Noah. Sa dilim, nangako siya sa sarili. Hindi sila babalik sa tubo ng imburnal. Hindi na muli. Kahit na anong mangyari, lalaban siya. Ito pa lang ang unang hakbang. Kinuha niya ang burner phone. Oras na para magtanim ng binhi ng pagdududa. Isang anonymous na tip sa isang karibal na kumpanya ni Victor. Isang email sa isang investigative journalist na kilala sa pagiging walang kinatatakutan.
Hindi niya alam kung may papansin dito, pero tulad ng isang patak ng tubig, paulit-ulit. Kaya nitong bumaon kahit sa pinakamatigas na bato. At si Alia, meron siyang pasensya ng isang karagatan. Ang bawat araw para kay Miguel ay isang laban. Hindi isang laban na may putukan o takbuhan, kundi isang tahimik at personal na digmaan na nangyayari sa loob ng 4 na sulok ng kanilang kwarto. Ang kanyang kalaban, ang sarili niyang katawan at ang mga multo sa kanyang isipan. Tuwing umaga, kapag umaalis si Alia para maghanap ng impormasyon, isang euphemismo para sa mapanganib nitong misyon, nagsisimula ang ritual ni Miguel. Hihintayin niyang makalayo ang asawa bago niya simulan. Gamit ang pader bilang suporta, dahan-dahan niyang itinatayo ang kanyang sarili. Ang kanyang kaliwang binti, ang malakas, ay nanginginig sa bigat. Ang kanyang kanang binti, ang walang silbi, ay nakabitin lang na parang isang piraso ng walang buhay na kahoy. Pawis. Bawat patak ay isang testamento sa kanyang determinasyon. "Kaya mo yan, Papa," sabi ni Noah mula sa sahig kung saan ito naglalaro ng mga tansan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel para sa batang ito. Ito ang dahilan, ngunit sa bawat pagtayo, kasunod ay ang pagbagsak. Isang malakas na kalabog sa sahig. Isang impit na daing at ang boses sa kanyang ulo na nagsasabing, "Wala kang silbi, pabigat ka lang." Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Dati, ang mga kamay na ito ay kayang magkumpuni ng kahit anong makina. Kaya nitong buhatin si Noah nang walang kahirap-hirap. Kaya nitong yakapin si Alia at iparamdam dito na ligtas ito. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nanghihina. Tanging kayang gawin ay isalansan ang mga dokumentong inuuwi ng kanyang asawa. Mga papel. Ang bago niyang mundo ay gawa sa mga numero at pangalan sa papel. Gabi-gabi, kapag bumabalik si Alia, ang mukha nito ay pagod, ngunit ang mga mata ay nag-aalab. Ibubuhos nito sa sahig ang mga bagong impormasyon at magkasama nilang pag-aaralan. Si Alia ang estratehista, ang sundalo. Siya naman, si Miguel, ang tigasuri, ang tigahanap ng mga pattern sa likod ng mga numero. "Tingnan mo to," sabi ni Miguel isang gabi. Itinuturo ang isang listahan sa screen ng laptop. Itong 3 shell corporations na ginagamit ni Victor, lahat ay nakarehistro sa iisang address. Isang abandonadong gusali sa Binondo. "Magaling," sabi ni Alia. Tinapik ang kanyang balikat. Isang maliit na gesture, pero para kay Miguel, ito ay isang malaking bagay. Pakiramdam niya, may silbi siya. Ngunit ang pakiramdam na yon ay madalas na nabubura ng takot. Isang gabi, nagising si Miguel sa gitna ng gabi. Wala si Alia sa kanyang tabi. Nakita niya itong nakaupo sa sahig, nakatalikod sa kanya, may kausap sa burner phone. "Hindi! Hindi pwedeng ngayon!" bulong ni Alia sa telepono. Ang boses ay puno ng pagpipigil. "Masyadong delikado? Kailangan nating hintayin ang tamang tiyempo." Isang maling galaw lang, malalaman niyang may nagmamanmanis sa kanya. Isang leak. Isang impormasyon na ipapasa sa isang karibal na kumpanya. Isang maliit na sunog na inaasahan nilang magiging isang malaking apoy. Narinig ni Miguel ang panganib sa bawat salita ni Alia. Hindi ito isang simpleng paghahanap ng hustisya. Isa itong laro ng ahas at daga. At kapag nagkamali sila, ang kanilang buhay ang magiging kabayaran. Kinabukasan, pagkaalis ni Alia, tinabihan ni Miguel ang kanyang anak. "Noah," sabi niya, "gusto mo bang magkwento si Papa?" Tumango ang bata, ang mga mata ay nagningning. "May isang kwento tungkol sa isang reyna," panimula ni Miguel. Ang reynang ito ay napakalakas at matapang. Isang araw, kinuha ng isang masamang halimaw ang kanilang kaharian. Nagtago ang reyna para magpalakas. Nag-ipon siya ng mga kaibigan
at gumawa ng isang matalinong plano. "Nasaan po ang hari?" tanong ni Noah. Natigilan si Miguel. Ang hari. Nasugatan siya, pero hindi siya sumuko. Kahit hindi niya kayang humawak ng espada, tinulungan niya ang reyna. Siya ang naging mga mata at tenga nito. Tinitiyak niyang ligtas ang reyna habang lumalaban ito sa dilim. Iyon ang gusto niyang maging, ang mga mata at tenga ni Alia. Nang gabing iyon, hindi na niya hinintay na utusan siya. Habang abala si Alia sa pag-aaral ng mga bagong dokumento, binuksan ni Miguel ang laptop at nagsimulang mag-research. Hinanap niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga karibal na kumpanya ni Victor. Ang kanilang mga kahinaan, ang kanilang mga interes. Naghahanap siya ng mga mamamahayag na may record ng pagiging matapang. Gumawa siya ng isang listahan. Isang listahan ng mga posibleng kaibigan para sa kanilang reyna. Nang makita ni Alia ang kanyang ginagawa, isang ngiti ng pagtataka at pasasalamat ang gumuhit sa pagod nitong mukha. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang gabi, hindi na napigilan ni Miguel ang kanyang sarili. Nakita niya ang pasa sa braso ni Alia, isang pasa na pilit nitong tinatago sa ilalim ng manggas ng kanyang damit. "Saan galing yan?" tanong niya. Ang boses ay mariin. "Wala ato. Nasagi lang." Mabilis na sagot ni Alia, umiiwas ng tingin. Hindi naniwala si Miguel, hinawakan niya ang kamay nito. "Alia, nakikita ko ang panganib. Alam kong kaya mong protektahan ang sarili mo, pero hindi mo kailangang gawin to ng mag-isa." Huminga ng malalim si Alia, ang balikat ay bumagsak sa pagod. "Miguel, kailangan kong gawin to." "Hindi. Kailangan nating gawin to." Pagtatama ni Miguel, tumingin siya sa mga mata ng asawa. Ang kanyang boses ay puno ng isang determinasyon na ngayon lang niya muling naramdaman. "Hayaan mo akong tumulong, Alia. Hindi bilang isang pasyente na kailangang alagaan o isang taong kailangan mong protektahan. Hayaan mo akong maging kasama mo dito, kahit sa anong paraan." Sa mga mata ni Alia, nakita ni Miguel ang pag-aatubili, ang takot na baka mapahamak siya. Pero sa ilalim noon, nakita rin niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita, pag-asa. At sa pagkakataong yon, alam ni Miguel na kahit hindi niya kayang tumayo, kaya niyang tumindig para sa kanyang pamilya. Ang pakiramdam na mayroon na silang momentum ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng isang madilim na kuweba. Hindi ito gaanong nagbibigay liwanag, pero sapat na para makita ang susunod na hakbang. Ang anonymous tip ni Alia ay gumana. Isang article ang lumabas sa isang online business journal nagtatanong tungkol sa posibleng di kaaya-ayang mga kasanayan sa pagpapadala ng isa sa mga supplier ng Ramirez Holdings. Hindi nito direktang pinangalanan si Victor, pero sapat na iyon para maghasik ng duda. Isang maliit na lamat sa kanyang perpektong imahe. "Nagsisimula pa lang tayo," sabi ni Miguel. Ang boses ay may bagong sigla. Siya na ngayon ang namamahala sa online research, paghahanap ng mga koneksyon na hindi nakikita sa unang tingin. Ngunit may isang bagay na bumabagabag kay Alia. Isang piraso ng puzzle na hindi niya mailagay sa tamang lugar. Ang death certificate. Paano naging ganoon kabilis? Ganoon kalinis? Ganoon kaopisyal? Kahit gaano pa karami ang pera at koneksyon ni Victor, ang paggawa ng isang pekeng dokumento mula sa gobyerno na may lahat ng tamang selyo at pirma ay halos imposible nang hindi nag-iiwan ng bakas. Ngunit ang kopya na hawak nila ay perpekto. "Kailangan kong malaman kung paano niya ginawa," sabi ni Alia isang gabi, nakatitig sa kisame. Doon, sa detalyeng iyon ang magiging susi. Kinabukasan, habang si Miguel at Noah ay ligtas na nasa loob ng kwarto, bumalik si Alia sa nag-iisang lugar na maaaring may sagot ang kanyang nakaraan. Hindi sa Maynila, kundi sa kanyang isipan.
Umupo siya sa isang sulok ng isang mataong library, napapaligiran ng mga estranghero, ngunit nag-iisa sa kanyang mundo. Binuksan niya ang lumang laptop at nag-log in sa isang encrypted na email account na matagal na niyang hindi ginagamit. Nandoon pa rin ang mga lumang report, ang mga lumang komunikasyon mula sa kanyang dati at mapanganib na trabaho. Nagsimula siyang magbasa. Bawat salita ay nagbabalik ng mga alaala ng alikabok, pulbura at takot. Hinanap niya ang petsa, ang eksaktong linggo kung kailan siya namatay, at nakita niya ito. Isang mission report na may subject na Somalia Coast Incident. Binuksan niya ang file at ang mga salita ay parang mga suntok sa kanyang sikmura. Ambush. Heavy casualties. Agent Santos is unaccounted for. Presumed killed in action. Naalala niya ang lahat. Ang pagsabog, ang pagtilapon niya sa tubig, ang paglangoy niya patungo sa isang maliit at mabato na isla, ang 2 linggo ng pagkain ng kahit anong makita niya at pag-inom ng tubig ulan, bago siya natagpuan ng isang friendly na mangingisda. Nag-scroll pa siya pababa, at doon, nakita niya ang kasunod na report. May petsang 2 linggo pagkatapos ng insidente. Update. Agent Santos found alive. Secured and awaiting extraction. Correction to previous report is forthcoming. Napahawak si Alia sa kanyang bibig. Isang correction. Isang pagwawasto na dapat ay ipinadala sa lahat ng ahensyang may kinalaman. Kasama na ang National Statistics Office sa Pilipinas. Ngunit paano kung hindi? Paano kung may isang taong nakahawak sa unang report? Ang report na nagsasabing patay na siya at pinigilan ang pagdating ng pangalawang report? Isang tao na may sapat na impluwensya para tawagan ang isang clerk sa isang ahensya ng gobyerno. Isang tao na kayang mag-alok ng pera o magbanta para ang isang presumed ay maging isang confirmed. Para ang isang clerical error ay maging isang opisyal na katotohanan. Si Victor, hindi siya gumawa ng isang pekeng dokumento. Ginamit niya ang isang tunay na pagkakamali ng sistema. Isang pansamantalang katotohanan na ginawa niyang permanente. Minanipula niya ang katotohanan. Hindi niya ito inimbento. Biglang bumigat ang hangin sa paligid ni Alia. Ang laban na ito ay naging 10 beses na mas mahirap. Paano mo lalabanan ang isang kasinungalingan na nakabalot sa isang opisyal na katotohanan? Paano mo papatunayan na buhay ka kung ang gobyerno mismo ang nagsasabing patay ka na? Ang pag-asa na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig at mabigat na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Napasandal siya sa upuan. Ang lakas ay parang biglang hinigop mula sa kanyang katawan. Natalo na ba sila bago pa man magsimula ang tunay na laban? Umuwi siya sa kanilang kwarto na parang isang sundalong galing sa isang natalong digmaan. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Alia, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Miguel. Umiling lang si Alaya at umupo sa sahig. Isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Hindi peke ang death certificate, Miguel. Totoo ito. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang insidente sa Somalia, ang 2 magkasalungat na report, ang bitag na ginawa ni Victor gamit ang burokrasya. Wala tayong laban. Bulong ni Alia. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Paano natin ito papatunayan? Sinong maniniwala sa atin laban sa isang opisyal na dokumento? Sa unang pagkakataon, mula nang umuwi siya, naramdaman ni Alia ang pagnanais na sumuko. Habang nakalugmok siya sa sahig, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig niya ang boses ni Miguel. Alia, buksan mo ang TV. Ano? Buksan mo lang. Pilit ni Miguel. Nagtataka? Kinuha ni Alia ang remote at binuksan ang maliit at lumang telebisyon, isang news channel, at ang breaking news. Isang malaking oil spill sa Manila Bay na nagmula umano sa isa sa mga cargo vessel ng Ramirez Holdings. Ayon sa mga unang ulat,
Ang insidente ay sanhi ng di umano'y kapabayaan sa maintenance. Ang barkong ito ay kasama sa listahan ng mga supplier na kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa mga alegasyon ng technical smuggling. Nagkatinginan sina Alia at Miguel. Ang maliit na batong inihagis ni Alia sa tubig ay lumikha ng isang alon. Isang alon na hindi niya inaasahan. Hindi pa tapos ang laban. Isang maliit na kislap ang muling sumindi sa mga mata ni Alia. Ang kalaban niya ay matalino. Ginamit niya ang sistema para gapiin sila. Ngunit ang sistema ay may mga kahinaan. At ang pinakamalaking kahinaan ni Victor ay ang kanyang kasakiman, ang kanyang pagmamadali. Ang plano niya ay hindi na para patunayan na buhay siya. Ang plano niya ngayon ay hayaan si Victor na mismo ang maghukay ng sarili nitong libingan. Ang insidente sa oil spill ay isang biyaya mula sa langit na hindi nila inaasahan. Biglang ang pangalan ni Victor Ramirez ay hindi na lang nababanggit sa society pages, kundi pati na rin sa front page news at hindi sa magandang paraan. Para siyang isang higante na sa unang pagkakataon ay natapilok at nakita ng lahat. Para kay Alia, ang pagkakatapilok na yon ay isang oportunidad. Hindi na tayo pwedeng manatili sa anino, Miguel, sabi ni Alia isang umaga. Habang pinapanood nila sa TV ang mga environmentalist na nagpoprotesta sa labas ng opisina ni Victor. Ang apoy ay nagsimula na. Kailangan nating itong gatungan. Paano? Tanong ni Miguel. Mapanganib. Mas magiging alerto siya ngayon. Hindi tayo ang lalapit sa apoy. Paliwanag ni Alia. Maghahanap tayo ng mga taong matagal nang gustong mag-apoy. Dito pumasok ang bagong papel ni Miguel. Hindi na lang siya tigasuri ng mga dokumento. Siya na ngayon ang kanilang intelligence operative sa likod ng laptop. Habang si Alia ang nagiging paa at kamay sa labas, si Miguel ang utak na nagkokonekta ng mga tuldok. Gumugol siya ng maraming araw sa paghahanap. Nagbasa siya ng mga lumang artikulo, mga blog post, mga komento sa social media. Hinanap niya ang mga pangalang laging lumilitaw sa tuwing may kontrobersiyang kinasasangkutan ang Ramirez Holdings. Mga pangalang puno ng galit at hinanakit. Una niyang nahanap si Mang Edgar, isang unionista. 3 taon na ang nakalipas, pinangunahan niya ang isang welga para humingi ng mas magandang benepisyo para sa mga construction worker ni Victor. Ang welga ay marahas na binuwag. Si Mang Edgar ay tinanggal sa trabaho, na blacklist at hindi na muling nakahanap ng disenteng trabaho. Sumunod si Gingan Reyes, isang byuda. Ang kanyang maliit na lupa na minana pa niya sa kanyang mga magulang ay biglang naging parte ng isang malaking commercial development ni Victor. Binili ito sa napakamurang halaga gamit ang mga pekeng titulo at pananakot. Ang kanyang anak ay may sakit sa puso at ang pera mula sa lupa sana ang pag-asa nila. Isang pamilya, isang grupo ng mga manggagawa, isang maliit na negosyante na nabankrupt dahil sa mga di makatarungang kontrata. Sila ang mga taong tinapakan ni Victor sa kanyang pag-akyat sa tuktok. Mga taong matagal nang sumisigaw, ngunit walang nakikinig. Ang hamon ngayon ay kung paano sila lalapitan ni Alia. Ang una niyang pinuntahan ay si Mang Edgar. Nakita niya ito sa isang maliit na talyer sa Tondo. Nagkukumpuni ng mga lumang appliances. Ang dating malakas na boses na naririnig sa mga protesta ay napalitan ng isang ubo at ng pagod sa mga mata. Hindi nagpakilala si Alia. Gusto ko sanang magpagawa ng bentilador, sabi niya. Habang kinukumpuni ni Mang Edgar ang bentilador, sinimulan ni Alia ang kanyang kwento. Isang kwento tungkol sa isang kaibigan na nawalan ng trabaho dahil sa isang malaking kumpanya. Isang kwento ng kawalan ng hustisya. Hindi tumingin si Mang Edgar, ngunit huminto ito sa kanyang ginagawa. Marami ang ganyang kwento dito, Ineng. Alam ko po, sabi ni Alia. Pero ang kwento ng kaibigan ko at ang kwento ninyo, pareho ang kontrabida. Tumingin sa kanya si Mang Edgar sa unang pagkakataon. May pagdududa, ngunit mayroon ding kislap ng interes.
At ano ngayon kung pareho? Baka panahon na para ang lahat ng kwentong iyon ay mapagsama-sama. Sagot ni Alia, hindi para gumanti, kundi para marinig. Ganoon din ang ginawa niya kay Gongarno Reyes. Nagpanggap siyang isang social worker. Kinausap niya ito, dinamayan sa kanyang problema. At sa huli, iniwan niya ang parehong mensahe. Ang boses mo ay may halaga. Hindi siya nangako ng pera. Hindi siya nangako ng paghihiganti. Ang tanging inialok niya ay isang plataporma. Gamit ang kanyang natitirang pera, umarkila si Alia ng isang computer sa isang internet cafe. Gumawa siya ng isang simpleng blog, isang anonymous na website. Ang pangalan, Mga Boses ng Tinapakan. Sinimulan niyang i-post ang mga kwento. Ang kwento ni Mang Edgar, isinalaysay sa paraang hindi direktang matutukoy kung sino siya, ngunit malinaw kung sino ang tinutukoy na kumpanya. Ang kwento ni Gongarno Reyes. Ang kwento ng iba pa. Walang pangalan, walang mukha, tanging ang bigat at sakit ng kanilang mga karanasan. Sa una, walang nangyari. Ngunit isang araw, isang maliit na independent journalist na nahanap ni Miguel online dahil sa mga sinusulat nitong matatapang na artikulo ang nakapansin sa blog. Ishinare niya ito sa kanyang social media account at doon nagsimula ang apoy. Libu-libong shares, daan-daang komento. Mga taong nagsasabi ng, ganyan din ang nangyari sa amin. Kilala namin ang kumpanyang yan. Ang mga individual na hinaing ay naging isang kolektibong sigaw. Isang gabi, habang binabasa ni Alia ang mga komento sa blog, nakita niya ang isang particular na mensahe. Nagtatrabaho ako sa City Hall. Marami akong nakitang dokumento na may pirma ni Ramirez na dumaan sa mabilis na proseso. Kung sino ka man na gumawa ng blog na ito, handa akong tumulong. Manatili kang anonymous. Mag-iwan ka ng paraan para makontak kita. Nagkatinginan sina Miguel at Alia. Mukhang hindi na lang tayo ang lumalaban, bulong ni Miguel. Ngunit bago pa man sila makagawa ng susunod na hakbang, isang email ang dumating sa anonymous na email address na nakalink sa blog. Mula ito sa journalist na unang nag-share ng kanilang kwento. Sino man kayo, nakasulat sa email, nakikita ko ang ginagawa ninyo at naniniwala ako sa inyo. Pero kulang pa ang mga kwento. Para mapabagsak ang isang tulad ni Victor Ramirez, kailangan natin ng isang bagay na matibay, isang ebidensya. Kung meron kayo, handa akong isugal ang pangalan ko para ilabas ito. Ngumiti si Alia. Ang mga binhing itinanim niya ay nagsisimula ng mamunga. Ngunit alam niyang kasabay ng pag-usbong ng pag-asa ay ang paglaki rin ng panganib. Dahil sa kabilang panig ng syudad, ang higanting na tapilok ay nagsisimula ng magising. At ngayon, alam na niya na mayroong mga langgam na kumakagat sa kanyang paanan. At galit na ito. Ang opisina ni Victor Ramirez ay parang isang hawla. Isang magarang hawla na gawa sa salamin at chrome, pero isa pa ring hawla. Sa mga nakaraang linggo, pakiramdam niya ay unti-unting lumiliit ang mga pader nito. Ang oil spill, ang mga negatibong artikulo, ang anonymous na blog na yon na parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa internet. Hanapin ninyo kung sino ang may gawa nito. Sigaw niya sa kanyang mga tauhan sa isang emergency meeting. Ang kanyang boses, na dati kalmado at kaakit-akit sa publiko, ay naging isang marahas na dagundong sa loob ng boardroom. Gusto kong malaman kung sino ang daga na nagkakalat sa pamamahay ko. Ang kanyang mga abogado ay nag-aalala. Ang kanyang mga PR specialist ay hindi na alam ang gagawin. Ang mga dating palakaibigang politiko ay biglang naging mahirap kontakin. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nagsisimula ng magtanong. Ang mundong maingat niyang binuo sa loob ng 3 taon ay nagsisimula ng magpakita ng mga bitak. Sir, sabi ng kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, isang dating pulis na may reputasyon
sa pagiging marumi. Ang mga impormasyon tungkol sa shipping manifests, iilan lang ang may access dyan. Malamang, nanggaling ang leak sa loob mismo ng pier. Sino humino? Oh? Tanong ni Victor. Ang mga mata ay nanlilisik. Mayroon kaming suspetsa, isang matandang bodegero, si Eliseo Jun Marquez. Matagal na siya sa serbisyo at mayroon siyang utang na loob sa dati mong kaibigan. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Victor. Alia, kahit sa kamatayan, ang anino ng babae ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Gusto kong turuan ng leksyon ang matandang yan, sabi ni Victor. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Isang leksyon na hinding-hindi malilimutan ng sino mang nag-iisip na traidorin ako. Hindi niya alam na may nag-uudyok sa kanya. Hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay pinapanood. Ang kanyang lumalaking paranoia ay nagiging isang tabing na bumubulag sa kanyang matalas na pag-iisip. Gabi. Nag-aayos si Mang Jun ng kanyang mga gamit, naghahanda ng umuwi mula sa pier. Ang daan palabas ay madilim at halos walang tao. Sa kanyang edad, mabagal na ang kanyang paglalakad. Bigla, isang puting van na walang plaka ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang pinto. Dalawang malalaking lalaki ang mabilis na bumaba. Walang salita, walang tanong. Isang suntok sa sikmura ang nagpatumba sa matanda. Sinundan ito ng mga sipa, paulit-ulit, sa tagiliran, sa likod, sa mga binti. Hindi sila tumigil hanggang sa hindi na gumagalaw si Mang Jun, nakahandusay sa maruming semento. Babala lang yan mula kay Mr. Ramirez, sabi ng isa sa mga lalaki sa naghihingalong matanda. Sa susunod, baka hindi ka naabutin ng umaga. Sumakay sila sa van at mabilis itong pinaharurot. Iniwan si Mang Jun sa kanyang sariling dugo. Sa kabilang dako ng Maynila, sa loob ng kanilang maliit na kwarto, nag-ring ang burner phone ni Alia. Isang nanginginig na boses ng babae ang nasa kabilang linya. Ang anak ni Mang Jun. Sino ka ba? Humihikbing tanong ng babae. Bago siya nawalan ng malay, binanggit niya ang pangalan mo. Alia, sabi niya. Dahil sa'yo, nasa ospital ang tatay ko. Kritikal ang lagay niya. Sino ka ba talaga? Nabitiwan ni Alia ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Ang dugo ay umalis sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang inosenteng tao, isang mabuting tao na gusto lang tumulong, ngayon ay nag-aagaw buhay dahil sa kanya. Alia, anong nangyari? Tanong ni Miguel, lumapit sa kanya. Hindi makasagot si Alaya. Ang bigat ng kasalanan ay parang isang kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ang kanyang plano, ang kanyang maingat na kalkulasyon, lahat ay nagresulta sa karahasan. Si Mang Jun, binugbog siya. Sa wakas ay nasabi niya, ang boses ay basag. Ngunit ang bangungot ay hindi pa tapos. Bago pa man niya maproseso ang balita, narinig nila ang malalakas na katok sa kanilang pinto. Hindi ito ang mahinang katok ng landlady. Ito ay marahas at mapilit. Buksan niyo to, sigaw ng isang boses lalaki. Nagkatinginan sina Aliaya at Miguel. Puno ng takot. Mabilis na kumilos si Alia. Kinarga niya ang nagising at umiiyak na si Noah. Hinila niya si Miguel patayo. Sa bintana sa likod. Bilis! Utos niya. Sinilip ni Miguel ang siwang sa pinto. Nakita niya ang dalawang lalaking nakatayo sa labas. Pamilyar ang isa sa kanila. Ang private investigator ni Victor. Nahanap na sila habang tinutulungan ni Alia si Miguel na makababa mula sa bintana sa likod ng gusali. Patungo sa isang madilim na eskinita, narinig nila ang malakas na pagwasak ng kanilang pinto. Nagsimula ang takbuhan. Isang ina, pasa ng kanyang anak. Isang ama, hinihila ang kanyang pilay na paa. Tumatakbo sila sa dilim, palayo sa mga aninong humahabol sa kanila. Ang tanging dala nila ay ang mga damit sa kanilang katawan, ang laptop, ang mga dokumento,
Ang kaunting pera na natitira, lahat ay naiwan. Nakarating sila sa isang abalang kalsada at mabilis na sumakay sa isang halos puno ng jeep. Humalo sila sa karamihan. Ang kanilang mga puso ay kumakabog na parang tambol. Ang kanilang mga paghinga ay putol-putol. Mula sa bintana ng jeep, nakita nila ang dalawang lalaki na lumabas mula sa eskinita. Galit na lumilingalinga. Hindi sila nakita. Sa ngayon. Habang papalayo ang jeep, napatingin si Alia sa kanyang pamilya. Si Noah, umiiyak sa takot. Si Miguel, ang muka ay puno ng pag-aalala. At siya, ang dahilan ng lahat ng ito. Ang kanilang maliit na kandila ng pag-asa ay biglang namatay. Nilamon ng isang malakas na hangin. Wala na ulit silang tahanan. Wala na silang pera. Wala na silang ebidensya. At ngayon, hindi na lang sila nakikipaglaban sa isang anino. Sila na ang hinahabol nito. Ang halimaw ay nagising at alam na nito ang kanilang pangalan. Ang amoy ng lumang kandila at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanila. Ang simbahan ay abandonado na. Ang mga dating makukulay na stained glass na bintana ay basag na, nag-iiwan ng mga butas kung saan sumisilip ang malamig na hangin ng gabi. Dito sila dinala ng kanilang mga paa. Isang lugar na sagrado noon, ngunit ngayoy isa na lang kanlungan para sa mga nawawala at nalilimutan. Umupo si Miguel sa isang sulok, isinandal ang likod sa isang pader na inaamag. Niyakap niya si Noah na nanginginig pa rin. Kinakantahan ito ng isang lumang oyayi para pakalmahin. Si Alia naman ay nakatayo sa gitna, nakatingin sa isang sirang imahe ni Kristo sa krus na parang isang anino sa dilim. Ang katahimikan sa pagitan nilang mag-asawa ay mas mabigat kaysa sa mga gumuhong pader ng simbahan. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga salitang hindi masabi. Pagsisisi, takot, at ang nakakabinging tanong na, paano na ngayon? Ang imahe ni Mang Jun, duguan at walang malay, ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Alia. Ang mukha ng takot sa kanyang anak. Ang hirap sa pagtakbo ng kanyang pilay na asawa. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya, dahil sa kanyang plano, dahil sa kanyang pagmamatigas. Kasalanan ko to, bulong ni Alia. Sapat lang para marinig niya ang sarili, ngunit narinig ito ni Miguel. Hindi, Alia. Mahinang sagot ni Miguel. Hindi inaalis ang tingin kay Noah na unti-unti nang pumipikit. Kasalanan ni Victor. Pero ako ang nagtulak, giit ni Alia. Humarap sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit. Ako ang gumamit kay Mang Jun. Ako ang naglagay sa inyo sa panganib. Tingnan mo tayo, Miguel. Mas masahol pa tayo kaysa sa dati. Bumalik tayo sa simula. Hindi, mas mababa pa sa simula. Dahil ngayon, alam na niyang buhay ako. Alam na niya kung nasaan tayo. Hindi niya alam kung nasaan tayo ngayon, sabi ni Miguel. Sinusubukang maging matatag para sa kanilang dalawa. Pero hahanapin niya tayo. Halos pasigaw na, sabi ni Alia. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa walang laman na simbahan. At sa susunod, baka hindi na tayo makatakbo. Anong nagawa ko? Nagdala lang ako ng gulo. Dapat hindi na lang ako bumalik. Iyon ang salitang kinatatakutan nilang pareho. Ang salitang nagpapatunay ng kanilang pagkatalo. Lumapit si Miguel sa kanya, paika-ika. Bawat hakbang ay isang pagsubok, hinawakan niya ang mga braso ng kanyang asawa. Huwag mong sabihin yan, sabi niya. Ang boses ay mariin. Ang pagbalik mo ang nag-iisang magandang nangyari sa amin sa loob ng 3 taon. Oo, mahirap ngayon. Oo, natatakot ako. Pero sa unang pagkakataon, meron tayong pag-asa. Dahil magkasama tayo. Niyakap niya si Alia ng mahigpit. Sa una, nanatiling matigas ang katawan ni Alia, puno ng galit sa sarili. Ngunit unti-unti, naramdaman niya ang init ng yakap ni Miguel.
Naramdaman niya ang panginginig ng sarili niyang katawan. At doon, sa gitna ng mga guho ng isang dating banal na lugar, ang malakas na si Alias Santos ay tuluyang bumagsak. Umiyak siya, hindi isang tahimik na pagluha, kundi isang hagulgol na puno ng lahat ng sakit, pagod, at takot na kinimkim niya mula pa noong umuwi siya. Isang iyak para sa nawala nilang bahay, para sa nasirang buhay ni Miguel, para sa ninakaw na kabataan ni Noah, at para sa inosenteng dugo na nasa kanyang mga kamay. Niyakap lang siya ni Miguel, hinahayaang ilabas ang lahat ng bigat, habang siya naman ang nagsilbing haligi para sa kanilang dalawa. Nang tumahan na siya, ang natira na lang ay ang tunog ng hangin at ang pagod nilang mga paghinga. Paano tayo lalaban kung wala na tayong armas? Tanong ni Alia, ang boses ay paos. Wala na ang mga ebidensya, wala na ang mga koneksyon. Habang sinasabi niya iyon, biglang nag-vibrate ang burner phone sa kanyang bulsa. Ang nag-iisang bagay na nadala niya sa kanilang pagtakas. Nagtataka, kinuha niya ito. Isang email. Mula sa isang hindi pamilyar na address, ngunit alam niya kung kanino galing. Ang journalist. Binuksan niya ito, ang kanyang puso ay halos hindi tumitibok. Nakarating sa akin ang balita tungkol sa bodehero sa pier. Alam kong may kinalaman ito sa'yo. At kung totoo yan, ibig sabihin ay natatakot na si Victor. At ang mga taong natatakot ay gumagawa ng mga pagkakamali. Alam kong nawala ang mga ebidensya mo, pero hindi yun ang kailangan natin ngayon. Ang kailangan natin ay isang bitag. Isang bagay na mag-uudyok sa kanya na gumawa ng isa pang malaking kasinungalingan. Isang kasinungalingan na kaya nating patunayan. Alam kong delikado, pero naniniwala pa rin ako sa kwento mo. Naniniwala ako sa'yo. Pero para mapabagsak si Victor, kailangan natin ng isang matibay na ebidensya. Isang bagay na gawa mismo ng kanyang kamay. Tumingin si Alia kay Miguel, ipinakita ang telepono. Binasa ito ni Miguel. Hindi ito isang plano, hindi ito isang solusyon, ngunit ito ay isang sinag ng liwanag. Isang maliit, halos hindi makitang sinag sa gitna ng kanilang pinakamadilim na gabi. Isang patunay na hindi na sila nag-iisa sa laban na ito. Hindi pa tapos ang lahat. Tumingin si Alia sa natutulog niyang anak. Ang mukha ay payapa sa kabila ng kaguluhan. Tumingin siya sa kanyang asawa na sa kabila ng pilay na paa ay nananatiling nakatindig sa kanyang tabi. Ang galit at pagsisisi sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas matibay. Determinasyon. Maaring kinuha ni Victor ang kanilang bahay, ang kanilang pera, ang kanilang seguridad. Pero may isang bagay na hindi niya kayang kunin. Ang kanilang pamilya at ang kanilang tapang na lumaban. Oras na para tapusin to, bulong ni Alia. Mas para sa sarili niya kaysa kay Miguel. Oras na para mahulog siya sa sarili niyang bitag. Pakiramdam ni Victor Ramirez ay para siyang isang hari na nakaupo sa isang tronong gawa sa yelo. At unti-unti niyang nararamdaman ang pagkatunaw nito sa ilalim niya. Ang pag-atake kay Mang John ay isang pagkakamali. Imbes na manahimik, mas lalo lang umingay ang mga kritiko. Ang paghahanap sa pamilya ni Alia ay nabigo. Nawala sila na parang bula. Iniwan siyang walang direksyon at puno ng galit. Ang mga board member ay nag-aalala na. Ang mga investors ay nagtatanong. Ang pinakamalaki nilang problema, ang issue ng mana. Dahil opisyal na patay si Alia, lahat ng ari-arian niya ay dapat na napunta kay Miguel at Noah. Ang pagkakabenta ng bahay at paglilipat ng lahat ng assets sa pangalan ni Victor ay nakadepende sa isang kasunduan na ginawa nila ni Miguel. Ngunit ngayon, sa gitna ng mga kontrobersya, ang kasunduang iyon ay mukhang kahina-hinala. Kailangan nating patatagin ang legal na pundasyon mo, sir, sabi ng kanyang abogado sa isang pulong. Kailangan nating patunayan na ang lahat ng pag-aari ni Alias Santos ay legal na napasa iyo.
Legal naman lahat. Sigaw ni Victor. May death certificate. May pirma si Miguel sa lahat ng dokumento. Oo, pero madaling questionin ang pirma ng isang taong nagluluksa at desperado. Sagot ng abogado. Ang kailangan natin ay isang bagay na mas matibay. Isang bagay na nagpapatunay na kagustuhan mismo ni Alia na mapunta sa iyo ang lahat kung may mangyari sa kanya. Kailangan natin ng last will and testament. Isang ideya ang biglang nabuo sa isip ni Victor. Isang napakatalino at napakadelikadong ideya. Kung kailangan nila ng huling habilin, bigyan natin sila ng huling habilin. POV. Alia. Sa loob ng 2 linggo, namuhay sila sa anino. Nagpalipat-lipat sila ng matutuluyan. Tinutulungan ng isang network ng mga taong naging biktima rin ni Victor, mga taong nakabasa ng kanilang blog at nag-alok ng tulong. Si Mang Edgar, na nakalabas na ng ospital, ay isa sa kanila. Sa panahong ito, si Alia at ang journalist na si Ben Castro ay palihim na nag-uusap. Gumawa sila ng isang plano, isang bitag. Ang kasakiman at kayabangan niya ang gagamitin natin laban sa kanya, sabi ni Ben sa isa sa kanilang mga pag-uusap sa isang secure na chat application. Kailangan nating bigyan siya ng dahilan para gumawa ng isang dokumentong hindi pa nag-e-exist noon. Nagpakalat sila ng mga bulong-bulungan sa business community gamit ang mga koneksyon ni Ben. Mga bulong-bulungan na may isang grupo ng mga investor na nagbabalak mag-file ng kaso para imbestigahan ang paglilipat ng mga ari-arian ni Alia. Ang pain ay inilatag. Ngayon, kailangan na lang nilang hintayin na kagatin ito ng isda. At kinagat nga ito ni Victor. Isang umaga, inanunsyo ng Ramirez Holdings na magdaraos sila ng isang press conference. Layunin daw nitong linawin ang lahat ng malisyosong paratang laban sa kanilang CEO. Ito na yon, bulong ni Alia habang pinapanood nila ni Miguel ang anunsyo sa isang lumang TV sa safe house nila. POV, Victor Alaya, pagpapalit-palit. Ang press conference ay ginanap sa isang 5-star hotel. Puno ng mga reporter. Ang entablado ay maliwanag. Si Victor Ramirez ay nasa gitna, mukhang kalmado at kumpiyansa. Sa isang madilim na sulok sa likod ng ballroom, nakatayo si Ben Castro. Hawak ang kanyang cellphone, live streaming ang kaganapan para mapanood ni Alia. May mga walang basehang paratang na kumakalat tungkol sa aking pagkatao at sa paraan ng aking pagnenegosyo. Panimula ni Victor. Partikular na dito ang aking relasyon sa yumaong si Alia Santos at sa kanyang pamilya. Sinasabi nilang sinamantala ko ang kanilang pagluluksa. Huminga siya ng malalim, isang pag-arte ng kalungkutan. Si Alia ay hindi lang isang kaibigan, isa siyang kapatid para sa akin. At alam niya na kung may mangyari man sa kanya, ako ang mag-aalaga sa kanyang pamilya. Sa katunayan, para patunayan ito, at para matigil na ang lahat ng kasinungalingang ito, narito ang isang dokumento na matagal ko nang itinago. Nag-signal siya sa kanyang abogado. Inabot nito sa kanya ang isang folder. Mula sa folder, kinuha ni Victor ang isang dokumento. Ito ang huling habilin ni Alia Santos, deklara niya. Isinulat niya ito ilang linggo bago siya umalis para sa kanyang huling misyon. Nakasaad dito na kung sakaling may mangyari sa kanya at sa kanyang asawa, ako ang itatalaga bilang legal guardian ni Noah at tagapamahala ng lahat ng kanilang ari-arian. Itinaas niya ang dokumento. Ang pirma ni Alia sa ibaba ay malinaw na makikita sa mga kamera. Isang perpektong forgery. Sa safe house, napahigpit ang hawak ni Alia sa kamay ni Miguel. Nahulog siya. Sa press conference, isang reporter ang biglang tumayo, si Ben Castro. Mr. Ramirez, isang napaka-importanteng dokumento niyan, sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Maari po ba naming malaman kung kailan eksakto ang petsa na nakalagay dyan? Natigilan si Victor. Nakalagay dito, October 14, 2022.
1 linggo bago ang kanyang pag-alis. Salamat po, sabi ni Ben, dahil meron po akong kasamang panauhin ngayon na gustong magbigay linaw tungkol sa pirma ni Miss Santos. Isang matandang lalaki ang tumayo mula sa audience, isang kilalang handwriting expert at dating consultant ng NBI. Lumapit ito sa entablado. Mr. Ramirez, sabi ng eksperto, ako po ay masusing pinag-aralan ang daan-daang sample ng pirma ni Mrs. Santos mula sa mga public records. At ang pirma sa dokumentong hawak ninyo, bagamat napakagaling ng pagkakagawa, ay may isang maliit na detalye na hindi ninyo nagaya. Nanlamig si Victor. Ang paraan ng pagguhit niya sa letrang A ay nagbago pagkatapos ng isang insidente kung saan nabalian siya ng daliri noong Setyembre 22. Ang pirma sa hawak ninyong dokumento ay gumagamit ng kanyang lumang pirma. Imposibleng mapirmahan niya iyan sa petsang October 14. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong kwarto. At isa pa, dagdag ni Ben Castro, ang kanyang boses ay parang isang hatol. Ang papel na ginamit sa dokumentong yan, ayon sa aming source mula sa supplier ng papel, ang partikular na uri ng papel na yan ay sinimulan lamang i-manufacture at ibenta noong January 23. Paanong napirmahan ang isang dokumento noong 2032 sa isang papel na hindi pa nag-e-exist? Lahat ng kamera ay sabay-sabay na bumaling kay Victor. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang kumpiyansa ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Nahuli siya. Sa harap ng buong mundo. Sa gitna ng kaguluhan, 2 lalaking nakauniporme ang pumasok sa ballroom. Dahan-dahan silang lumapit sa entablado. Mr. Victor Ramirez, sabi ng isa sa mga pulis, iniimbitahan ka namin sa istasyon para sa ilang katanungan tungkol sa pamimeke ng pampublikong dokumento at perjury. Ang flash ng mga kamera ay parang mga kidlat na sunod-sunod na tumatama sa kanya. Ang pag-click ng posas sa kanyang mga pulso ay ang pinakamatamis na tunog na narinig ni Alia mula sa speaker ng cellphone. Sa kabilang panig ng kalsada, mula sa bintana ng isang sasakyan, pinanood ni Alia ang lahat. Ang pagbagsak ng halimaw. Hindi siya nakaramdam ng saya. Hindi siya nakaramdam ng pagtatagumpay. Ang naramdaman lang niya ay isang mabigat na kadena. Ang sa wakas ay nalagot mula sa kanyang puso. Tapos na. Ang tunog ng mga posas na kumakalansing ang tanging musika sa loob ng maliit na courtroom. Si Victor Ramirez, ang dating bilyonaryong pilantropo, ay nakaupo sa harap ng hukom. Ang kanyang dating makisig na damit ay mukhang gusot at maluwag na sa kanya ngayon. Ang kanyang mukha, na dati laging nakangiti sa publiko, ay puno na ngayon ng kawalan ng pag-asa at pagod. Ang hatol ay mahaba. Pagbenta ng mga ari-arian, kasama na ang penthouse na dating bahay ni na Alia, para mabayaran ang mga naiwang pamilya at ang gobyerno. Ang pagkawala ng kanyang pangalan, ang pagbagsak ng kanyang imperyo, lahat ng ito ay kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Sa labas ng korte, malayo sa mga nagkukumpulan at nagkakagulong mamamahayag, nakatayo si Miguel, kasama si Noah sa kanyang tabi. Hindi sila pumasok sa loob. Alam ni Alia na hindi pa nila kailangan ang mga ganitong eksena. Tinitigan ni Miguel ang gusaling naghihintay na siya ngang maging bahagi ng kanyang dating buhay. Ang malaking lupa sa Baseco, ang kanilang dating tahanan, ngayon ay pagmamay-ari na nila ulit. Ito ay hindi pa bahay, kundi isang malaking espasyo na puno ng mga pangarap at pangako. Mama, tapos na po, tanong ni Noah. Ang maliit na kamay ay nakahawak sa pantalon ni Miguel. Ngumiti si Miguel, isang nangiting hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Tapos na ang laban, anak. Lumuhod siya para maging kapantay niya si Noah. At dahil tapos na ang laban, pwede na tayong umuwi. Uuwi na po tayo. Nagulat na tanong ni Noah. Oo, sa dati nating lugar.
Magtatayo tayo ng bagong bahay doon. Magkasama-sama tayo. Nakita ni Miguel ang kislap ng pag-asa sa mga mata ng kanyang anak. Ang pag-asa na matagal nang nawala. Bumalik sila sa kanilang pansamantalang tinitirhan. Isang maliit na kwarto na ipinahiram sa kanila ng isang dating kasamahan ni Aliyah na ngayon ay nagtatrabaho sa isang NGO. Pagbukas ni Aliyah ng pinto, sinalubong siya ng isang mapagkalingang yakap mula kay Miguel. Tapos na! Bulong ni Miguel sa kanyang tainga. Nakuha natin ang hustisya. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aliyah. Oo, nakuha natin. Ngunit ang kanyang mga mata ay malayo pa rin ang tingin. Kinabukasan, nagsimula ang isang bagong simula. Sa Baseco, hindi na ang amoy ng abo ang bumabalot sa hangin. Bagkus, ang amoy ng lupa at simento. Ang mga dating biktima ni Victor, si Mang Edgar, si Gangan Reyes, at ang marami pang iba ay nagtipon-tipon, hindi bilang mga hukom, kundi bilang mga kamay na handang tumulong. Gamit ang paunang bayad mula sa mga ari-arian ni Victor at ang tulong ng NGO kung saan nagtatrabaho si Ben Castro, nagsimula silang magtayo. Si Miguel, kahit pa ika-ika, ay nandoon. Sinusuportahan ang sarili gamit ang isang pares ng bagong saklay na binili ni Aliyah. Bawat pagtayo niya ay isang maliit na tagumpay. Bawat hakbang na lumalabas mula sa kanyang pilay na paa ay isang pagtanggi sa kawalan ng pag-asa. Si Noah, na dati takot sa liwanag, ay masayang tumatakbo sa paligid. Ang mga tawa niya ay mas malakas na ngayon kaysa sa tunog ng mga martilyo. Nakikipaglaro siya sa ibang mga bata na ang mga pamilya ay tumutulong din sa pagtatayo ng bahay. Si Aliyah, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ay hindi na isang anino. Hindi na siya nagtatago. Nandoon siya, nakikipag-usap sa mga manggagawa, tumutulong sa pagbubuhat ng mga materyales. Ang kanyang muka ay nababalutan na ng araw at pawis. Naramdaman niya ang kamay ni Miguel sa kanyang balikat. Magaling na ang pundasyon, sabi ni Miguel. Ang ngiti ay malapad. Mukhang hindi nababagsak. Tumingin si Aliyah sa kanilang paligid. Ang mga pader na unti-unting nabubuo. Ang mga bubong na nagsisimulang sumilong. Ang mga ngiti sa mukha ng mga tao. Hindi lang ang pundasyon, sagot ni Aliyah. Ang boses ay puno ng emosyon. Ang pundasyon natin. Naramdaman niya ang pagkahilo. Napahawak siya sa braso ni Miguel. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong nito. Oo, sabi ni Aliyah. Pagod lang. At masaya. Pagod sa laban. Pero masaya na natapos na ito. Masaya na nakikita niyang ang mga taong tinapakan ni Victor ay muling nakakatayo. Nang papalubog na ang araw, habang nakaupo sila sa natitirang mga poste ng dating bahay, pinagmasdan nila ang kanilang bagong tahanan na nabubuo. Tila isang milagro. Akala ko, hindi na natin makukuha to, bulong ni Aliyah. Ang tingin ay malayo. Nakuha natin, sabi ni Miguel, hinawakan ng kamay nito. Hindi lang ang bahay, kundi ang lahat ng nawala sa atin. Pinisil ni Aliyah ang kamay ng asawa. Naramdaman niya ang lakas nito, ang tibay nito. Maraming salamat, Miguel, sabi niya. Kung hindi dahil sa'yo, shhh, sabi ni Miguel. Inilagay ang daliri sa kanyang mga labi. Magkasama tayo dito, palagi. Nang gabing iyon, habang natutulog si Noah sa isang bagong kama, sa isang bagong kwarto, isang kwarto na hindi natutulo, tinitigan ni Aliyah ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga sugat ay nandyan pa. Ang mga alaala ng takot at pagkawala ay mananatili. Ngunit sa tabi niya, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang isang bagong tahanan na kanilang itinayo. Ang hustisya ay hindi lamang pagbagsak ng isang kaaway. Ito rin ay ang pagbangon ng mga dapat maghari. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, nakaramdam si Aliyah ng kapayapaan.
Lumipas ang 6 na buwan. Ang amoy ng bagong pintura ay humalo na sa maalat na hangin mula sa dagat. Ang dating lote na puno ng abo ay isa na ngayong simpleng bahay na puno ng buhay. Maliit lang ito, ngunit bawat pako na ibinaon dito ay may kwento ng pagtutulungan at bawat pader na itinayo ay saksi sa isang bagong simula. Isang umaga, nakaupo si Alia sa harap ng bintana. Hawak ang isang tasang kape. Pinapanood niya si Miguel sa kanilang maliit na bakuran. Wala na ang mga saklay. Bawat hakbang ni Miguel ay may kaunting diin pa rin. Isang permanenteng paalala ng kanilang pinagdaanan. Ngunit nakakalakad na siya ng mag-isa. Itinuturo niya kay Noah kung paano magtanim ng kamatis sa isang paso. Ang halakhak ng bata ay mas malinaw at mas masaya na ngayon. Walang bahid ng takot na dati bumabalot dito. Isang sobre ang nakapatong sa mesa sa tabi ni Alia. Galing ito sa kanyang dating kumpanya. Isang formal na alok para bumalik. Ang sahod ay malaki. Ang posisyon ay mataas. Isang pagkakataon para bumalik sa dati niyang buhay sa pagiging anino na bihasa sa panganib. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Naalala niya ang pakiramdam ng adrenaline, ang talas ng kanyang isip sa gitna ng panganib. Iyon ang dating Alia. Ngunit nang tumingin siyang muli sa labas, sa kanyang mag-ama na nagtatawanan sa ilalim ng araw, alam niya ang sagot. Kinuha niya ang sobre, hindi ito binuksan, at marahang inilagay sa loob ng isang kahon na puno ng mga lumang gamit na hindi na niya kailangan. Kinabukasan, sa halip na magsuot ng bulletproof vest, isang simpleng blusa at pantalon ang kanyang isinuot. Sa halip na pumunta sa isang magarang opisina sa Makati, naglakad siya patungo sa isang maliit na pwesto, malapit sa pier. Isang kwarto na inarkila niya gamit ang natitirang pera mula sa settlement. Sa labas, may isang maliit na karatula na gawa sa kahoy. Tulong legal para sa manggagawa ng pier. Libreng konsultasyon. Pumasok siya sa loob. Ang kanyang opisina ay simple lang. Isang lamesa, 2 upuan, at isang lumang filing cabinet. Sa pader, nakasabit ang isang litrato. Siya, si Miguel at si Noah, nakangiti sa harap ng kanilang bagong bahay. Hindi nagtagal, may kumatok. Si Mang Edgar, kasama ang ilang mga dating trabahador. "Mama Lia," sabi ni Mang Edgar. May dala silang isang maliit na basket ng pandesal. "Para sa'yo, pasasalamat." Ngumiti si Alia. "Maupo kayo. Anong maitutulong ko?" Hindi siya abogado, pero alam niya kung paano makipag-usap, kung paano maghanap ng impormasyon, at kung sino ang mga tamang taong lalapitan. Ginamit niya ang kanyang mga kakayahan hindi para manira, kundi para magtayo. Hindi para magtago sa dilim, kundi para maging isang maliit na ilaw para sa mga nangangailangan nito. Gabi na nang umuwi si Alia. Pagod, pero ang puso niya ay puno. Naabutan niya si Miguel sa sala, nagbabasa ng libro. Si Noah ay mahimbing nang natutulog sa kwarto nito. Ang bahay ay tahimik, payapa. Umupo si Alia sa tabi ng kanyang asawa. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat nito. "Alam mo," bulong ni Miguel, "may tumawag sa akin kanina. Isang may-ari ng talyer. Narinig niya ang kwento ko. Inaalok niya ako ng trabaho. Part-time lang. Tagapamahala daw." Tumingin si Alia sa kanya. Ang mga mata ay nagningning. "Talaga?" Tumango si Miguel, isang malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Mukhang may hari pa rin pala sa kwento ng Reyna. Natawa sila pareho, isang tawang mahina, ngunit puno ng kaligayahan. Tinitigan ni Alia ang kanyang paligid. Ang mga kurtinang tahi ni Gongor Reyes, ang maliit na mesang gawa ni Mang Edgar. Ang bawat sulok ng bahay ay isang alaala ng kanilang paglalakbay. Naintindihan niya ngayon. Hindi siya nabuhay para maghiganti. Hindi siya bumalik para wasakin ang buhay ni Victor Ramirez.
Bumalik siya para buuin ang sarili niyang buhay. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Ang mga palad nito ay may kalyo na ulit. Hindi dahil sa pagkapit sa desperasyon, kundi dahil sa paghawak sa martilyo at pag-asang muli. Nasa bahay na tayo, bulong ni Elia, habang pinipisil ang kamay ng kanyang asawa. Oo, sagot ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Nasa bahay na tayo. Magkahawak kamay, pinanood nila ang ilaw mula sa isang nagdadaang barko sa di kalayuan. Ang dilim ay nariyan pa rin sa labas. Palaging magiging nariyan. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, sa loob ng kanilang pamilya, mayroong sapat na liwanag para harapin ang anumang bukas na darating. At sa wakas, iyon ay sapat na.